Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Ito na po tayo sa Punchline with Alex Calya, your host, Alex Calya. Kasama natin ang aking partner. Israel Buenaobra po ng The Comedy Crew. Yes, at patuloy pa rin po tayong nagbibigay ng mga interpretation sa mga quotes na pwedeng wala naman dapat pag-isipan pa, pero binibigyan lang natin ng issue para may pag-usapan tayo. Dinadissect natin. Tayo lang naman na nagbibigay ng mali siya, pero masaya yun dahil alam naman natin, umamin kayo, may mga quotes na bagay sa inyo o kaya pinaparinggan kayo. Kasama pa rin para i-dissect natin o himay-himayin. Wow. Ang mga quotes na yan, ang nag-iisa at napakaganda at napaka-sexing si Rob Ginto. Rob? Hey. Hi, I'm back again. Rob, kumusta? Kumusta ka, Rob? Okay naman. Bakit wala kang boyfriend, Rob? Ano talaga ang primary reason? Hindi, kasi may goal pa ako eh. Gusto mo na yumaman. Pero nung nagkaroon Gusto ka mo ng... na yumaman. Nakaka-hold back pa ang pagkakaroon ng boyfriend. Pwede naman tayo Hindi naman, tawag dito, para lang sa akin kasi hindi ako nakakapag-focus talaga ng basta-basta kapag may boyfriend tas work. Hindi ko siya kayang pagsabayin. So yung 4 years na yun Or depende siguro sa lalaki kung paano niya maiintindihan yung line of work ko. Siguro, ganun. Naiintindihan mo. Dapat nga sa showbiz din siguro. Ikaw, maiintindihan mo. Hindi nga tayo nag-uusap ng mga pero pag nagkita tayo, parang tayo pa rin. Maintindihin yan, taong yan. Talaga. So yung nagkaroon ka ng shotang 4 years, hindi mo priority yun. Parang hindi mo naisip pa yun. Ngayon ka lang natuto dahil sa 4 years na yun. Oo, ang tagal nun eh. Tsaka kami, talagang, live-in kami. Nag-live-in kayo. Kaya marami talaga ako natutunan. Pagising niya, katabi mo siya? Live-in. Alam nga naman sa sopa siya. Sabay live-in situation. Naisip ko lang, napakaswerte nung lalaki nun. Gigising ako. Tamo, imagine ko lang, Robert, pinala magkatabi tayo, gigising ako. Pagising. Di ba? Paano? Sige nga. Paano? Sir, gising na po. Maglilinis na po kayo. Muntik akong... Well, ano to? Nasa roof? Sir, time na po. Kaya pumasok ka sa loob? Pagising mo. Butler, may butler. Sir, kasap ka na ko po, walang tao, sir eh. 3 hours lang po eh. Nag-hotel. Okay. Okay, Ay, naka, may misinterpret na naman yung mga movement na to. Huwag yung seryosohin yan. Huwag kayong maghinala doon sa nakikita nyo sa camera. Sa social media, sa mga ang tingnan nyo, pag wala kami sa camera. Yes. Yun. Yung mga behind the... Yun yung mga hindi nakikita. Yun ang ano nyo. Pero pag pinapakita, alam nyo ano lang yan. Lilituin mo talaga para di maghinala. Ganun pa iniisipin eh. Ito na ngayon, dahil tayo in paying tribute to usapang lalaking quote of the day, na una nating TV show, yan yung mga nagsasabi ng quote of the day. In-apply po natin yan habang ini-interpret natin ang ating mga quotes ngayon. Yan, of course, si Rob ang magbabasa ng ating quote of the day, number 1. Visit who visits you. Call who calls you, support who supports you, ignore who ignores you. Ay, yes. Uy, hindi ako ignore. Yeah. Ito hindi ko ma-ignore. Yeah. Hindi ko ma-ignore. Yung cameraman natin na mukhang mabait. Napalunok siya. Nagkatitigan talaga kami, pare. Tinagos niya yung dalawang... Mababait pa man din to, no? Ano yung mata niya para makita yung cleavage ni Rob? Nakaharang yung poste doon. May dalawang mic, pero tinagos niya pare. Gumano niya eh. Nag-escalate, no? Call who calls you. Support who supports you. Ang nakakatawa doon sa mata niya, pag sigsag ng mata niya, ang huling nakita niya, ako na ate. Ano kami ka? Nagulat din siya. Pagkano niya, Support. Okay. Ito talaga si Daryl Yap, oh. Mukha ni Daryl. Okay. Ito pare, ano to? Ito yung taong, hindi ko alam kung mapapanindigan niya to, pero may pinapaningan na to. Sigurado. Malamang ito yung... Rektang-rekta yan. Rekta na to. Ito. Malamang ito yung mga taong
hindi siya pinupuntahan, hindi siya siya tinatawagan, tinatawagan, hindi siya sinusuportahan. Kaya sabi niya, ngayon 2025, bibisita lang ako sa taong nagbibisita sa akin. Sa taong tumatawag sa akin. Pare, ano yan, frustration yan tawag yan. Pero nakakaano Laki naman. ng galit niya. No? Alam mo, May galit na kasama Galit actually. Oo. Alam mo, sa totoo lang, sa dynamic ng friendship, friendship muna, nakakapagod din yung ikaw lagi yung, Nagbibigay. oo, ikaw lagi yung bibisita ka. Tapos, Ikaw lagi manlilibre. ito, birthday. Di ba ang birthday, pupunta ka sa birthday, tapos hindi ka pupuntahan sa birthday. Ay, oo. Masakit. Masakit yun, di ba? Kasi nag-effort kayo na pumunta sa birthday niya tapos biglang ikaw Nako. Naimbitahan ka na ba? Ikaw ba, Rob, ang birthday mo ba, bongga? Di ba? naman. Yung, kailan ang pinaka-unforgettable birthday mo? Unforgettable. Yung talagang naramdaman mong birthday ko talaga. Yung may nag-surprise na ba sa'yo sa birthday? Very special yung araw na yan para sa'yo. May nag-surprise. Paano? Kwento ko mo naman. Yung family ko, sinurprise ako nung January 9. January 9 ka ba? Ka-birthday mo yung bunso ko. Talaga? January 9. Kesa ng Quiapo. Ano? Yun, surprise nila ako ng family ko. Kaya, nung time na yun, galing kasi ako ng work. So, sabi nila may dadaanan lang daw kami. Kasi yung nagulat ako, andun pala sila lahat. Wala akong idea talaga. Hindi ka umasa? Ba't ganun ka pa talaga? Wala talagang sineselebrate sa inyo? Wala, kasi syempre, iniisip nila dahil syempre, kumbaga, tayo kasi pag tayong meron, akala nila, hindi na nila kayang ibigay yung ano kasi nakakayanan naman natin na bilhin. Ganon. So, hindi ko in-expect na gagawin nila sa ayun ang pagkakamali, no? Sa mga taong may pagkakala nila pag may pera ka. Pag may pera ka, hindi mo na kailangan ma-surprise. Paano niregaluhan ng taong meron na siyang lahat? Parang ganun yung nasa utak ganun. Excuse lang yun eh. Pwede ka naman mag-surprise, di Pero hindi nila alam yung gesture na Tsaka yung napakalaking kahit bagay ng maliit na bagay gesture. or mura lang na bawa, bibili mo yun. I-blowjob mo. Pwede naman yun eh. Maliit na bagay. Maliit na bagay lang yan. Surprise kaya pag gising mo may binoblowjob. Lalaki yung friend mo na yun ha. Binoblowjob. Yung nasa yun na lahat eh. Joel, ano to? Joel, ano to? Di ba? Birthday sex pa yun. So, ano yan? Yung gesture malaking bagay. Yung support na yan, may pinaghuhugutan. Sigurado yan. Yung, bilang mo, halimbawa sa mga artista, di ba? Pelikula ko, sinuportahan mo. Pelikula mo, sinuportahan ko. Tapos di ka mo man lang pumunta nung, di ba, premiere. Pero nakaka-disappoint din talaga yung umaasa kang susuklian lagi yung trato mo. Kaya dapat wag kang mag-expect. Oo. Never expect. Meron ba talagang ganun? Yung hindi ka mag-expect. Kasi ang hirap tanggalin yun sa tao eh. Parang nature natin yun na ganun eh. Diba? Na pag nagbigay ka, part ng sarili mo, binigay mo. Parang automatic. may reciprocity ka na yun talagang normal. Yun pero normal, pwede rin kasing applicable to sa mga taong pawala na yung pagmamahal sa'yo. Minsan kasi sinasabi nila na kapag once na, ano ba to? Nawala tuloy ako. Nawala ako. Hindi ko alam kung compliment yun. Nakita kasi sabi na wala. Parang pinaalala ako, nakita ko na sa Zuto dati na parang yung nangyari. Ayun, bumalik. Go. Kumbaga, kung hindi man nila kayang ibalik yung kung ano yung binigay mo. I mean, hindi sa pera. Kumbaga, yung ano nila, yung service nila, yung ibabalik nila. Hindi naman kailangan equal ay balik eh. Ako naman, parang bagay ito sa mga taong nag-fall out of love na yung partner mo. Na sinasabihan mo na kung ganyan ka, ganyan din ang tatrato ko sa'yo. Gantihan na. Pag hindi mo na ako binibisita. Sama ng gantihan. Gantihan. Di ba, bibisita ako sa mga taong bumibisita sa akin. Text, alam mo, Tsaka hindi na love diba? yun eh. Hindi na love ibig sabihin yun. Pero may ganun eh. Pero hindi kaya pwede rin yan na hindi lang nagtutugma yung love language nyo sa isa't isa. Halimbawa, yung isa, gusto niya gifts. Yun yung para ma-express yung pagmamahal niya. Gifts kasi yung love language niya. Yung isa naman service. Kasi hindi nagtutugma. Tuloy, hindi nila makita na gumagawa pala ng effort yung isa't isa. Kaya kailangan nag-ano kayo, tag dito, yung kinakausap niyo yung yung communication. Communication is the key. Pero yung quote na to, sinasabi niya na parang tinutulungan yung sarili niya. Siguro marami siyang disappointment. Oo. Umasa siya na yung sinuportan niya, susuportan siya. Yung tatawagan niya, tatawagan siya. So, ang sinasabi niya sa sarili niya, tatawagan ko lang yung mga taong tumatawag sa akin. Susuportan ko lang yung mga tumatawag sa akin. Bilang, alam mo na, i-ignore ko yung mga nag-i-ignore sa akin. Para sa kanya. Para sa kanya, parang hindi siya magiging masama na rin ako, kundi equal reaction. Sa action mo, equal reaction. Diba? Yun siya. Pero,
nakakalungkot pag Nakakalungkot lang. pag hindi ka tinatawagan. Tinatawagan. Tatawagan kita. Beses kita tinawagan. Hirap-hirap mo. Hindi tatawagan na kita. Tumawag ka lang kanina dahil hindi ka makapasok sa baba. 4 na miss call sa Viber, 4 na miss call sa landline, ay sa cell. Okay. Tapos may message pa doon sa IG. Lahat ng avenue. Call who calls you. Ito yun eh. May pa-threat pa. Pa 30 minutes na ako naghihintay. Oh my God. Yung pala yung nangyari kanina. Ang aga eh, no? Aga. Yun naman yung professionalism. Guys, si Direk, ginagalaw ko itong... Ginagalaw ko itong... Kasi ako yung... Napagano yung director. Sabi ng director, putang ina talaga si Alex. Ang kulit, ang puta. Ang tanda-tanda na. Huwag nasabing gagalawin yung mic eh. Ano i-edit yan? Huwag nyo i-edit. Okay. Yan po ang ating quote of the day. Number 1. Yan. Sabi yan, may threat na yan. May threat. Alam na ni Rob na magbibihis siya. Ayan. So, ito matindi to. Ito ang ating quote of the day. Number 2. You don't always have to tell your side of the story. Time will. Ay, naku, sinasabi ko sa'yo. Time will. Alam mo, you don't always have to tell your side. Naniniwala ka sa... Hindi, naniniwala ka sa karma. Yan din, parang karma. Pero, hindi rin eh. May mga taong immune sa karma. Hindi, may mga taong namatay na lang. Hindi pa rin nalaman yung totoo eh. Oo, nakakalungkot. Diba? Maraming mga... Alam mo, sa mga taong naniniwala pa rin yan sa tinatawag na poetic justice o justice. Pero may mga bagay talaga dapat uma-action ka rin. You don't alam mo, sinasabi ko lang yan, pero may mga kalabang quotation yan na don't feed, di ba? Yung mga si Rob din kasama natin, di ba? Yung keep them starve mo siya. Pero you don't always have to tell your side of the story. Pero ang problema, Ang nangyari sa nagiging masama ka kasi. Yun, Rob, natumbok mo, Rob. Nagiging masama. Kasi nangyari na rin sa akin. Ako na lang hindi pa natutumbok eh, pero natumbok mo yan. Tutumbukan kita. Tutumbungan. Tutumbungan! Okay. Huwag mo tumbok yun! Tumbok. Okay. Tumbok. Huwag kang magtutumbong. Hindi, ibig sabihin kasi, di ba, may matindi kasi yung minsan, pangit yung tingin ng tao maraming ganyan sa ibang tao na, putya, yung side nila na painggan, marami pa naman ngayon mapagpapaniwala. Maraming mga tanga. Oo, nakakakala nila, yun ang totoo. Yung unang nila na painggan. Yung narinig lang nilang unang story, akala nila Oo, lalo na pag magaling mambola. Oo, totoo. May mga taong magaling mambola na akala mo talagang totoo eh. Pag sinabi mong time will, paano? Tingin ko naman kasi dito, hindi ito yung unang solusyon eh. Malamang last resort na to. Malamang yung tao na nagsulat nito, sinubukan na niya mag-explain. Mag-explain. Pero talagang wala nangyayari. Kaya kailangan talaga ng proof. Kailangan na ng proof. So sabi niya, siguro, hindi na ako magsasalita. Tingnan lang natin kung sinong, in the end, kung sinong makakarma, kung sinong magpapatunay sa, di ba, na sinong tama at mali. Or yung sinasabi nga nila, ang best revenge nga raw is yung success mo, di ba? Tinala lang natin. Nalusot parang siya ng ganun. hope na bahala kayo. Siguro posible lang yan sa mga tao. Ito ang mga pwedeng mag-time will. Halimbawa, pinagbawalan ka ng nanay mo sa isang taong may makipagrelasyon. Sinasabi niyang papasama ka dyan. Yan. Pwede mo sabihin na, bakit ayaw mo? Sa tao. Diba? Bakit ayaw mo sa tao na yan? Basta kasi, diba? Sasabihin mo kasi na, diyan mahal ko siya. Tapos, yung... matigas ulo mo. Pag matigas ang ulo, pwede yan. Halimbawa, after 2 years, nakita niya, time will tell. Pwede yan. Ang iniisip ko, may mga ibang bagay na, siguro, sa kaso ko, na sabihin nila, si Alex, kasi, di ba, comedy crew tayo. Sinasabi sa comedy crew, si Alex, laging siya yung headliner. Laging parang siya yung nasa malaki ang poster, pangalan. Kasi ang rule naman natin, meron tayong proseso, di ba, Estrel, na balang araw, dahil sa panonood sa akin, makikita rin kayo. And natin magkakaroon ng opportunity para mag-headline. Pero dati yun, mga 2022, gano'n ang simula natin, na kina-question, yung mga bashers, yung mga critic. Pero look at us now, di ba, nagiging successful dahil lahat tayong nakakapunta na sa ibang bansa, gano'n. So, buhatan eh. time will tell. Time will tell.
Pero hindi pa tapos yung time will tell na yun dahil hindi pa naman natin na-achieve yung mga ultimate goals natin. Which is Netflix nga. Sa tamang panahon, February 7, pinalabas na yan. Yes. Yun ang talagang sunod natin. Norin ko yan. Dapat matagal mo na panood kasi ibang date na to, February 20. Napanood na niya yan. Napanood na niya yan. Sigurado ako. Napanood na niya yan. Pero ikaw, Rob, you don't always have to tell your side of the story. May nangyayari na ba yan sa buhay mo na ganyan, na parang, alimbawa, na-imagine ko yung pagpasok mo dyan sa Hindi ako kasi, ako ginagawa ko talagang sinasabi ko para alam nila yung sa akin, yung side ko. Ayoko kasi ako yung napapasama. O sa mga ano yan, mga kaibigan na nababalitaan mo. Pero, alimbawa ito, nung pumasok ka dyan sa BMX, alam naman natin na sexy yan. Okay. So, may mga nagsabi ba sa'yo na yung parang pinagbawalan ka? May pushback yan sigurado. Oo, diba? Pero sinabi mo, Pinagbawalan. parang, hindi ka naman dyan, hindi ka naman magiging successful dyan. Papakita ka lang ng katawan. Tapos, hindi naman, wala namang mangyayari sa'yo. Time will tell. Ngayon ba, may mga ganun ka bang mga kamag-anak? Wala na mga kamag-anak noon na ngayon parang, uy, Rob, okay pala yan. Parang ganun. May ganun ka ba? May mga ganun ako mag-anak na akala nila talagang hubad-hubad lang, na walang kwenta yung ginagawa ko. Kasi syempre, pag once kasi, lalo na kami, VMX, akala nila, parang kumbaga tingin nila, pok-pok, ganyan, wala na. Kasi nga, wala na kami pakialam, naguhubad na lang kami basta-basta. Hindi nila alam na may magandang madudulot din naman yun. Yung paghuhubad? Hindi. Yung work. Kumbaga yung work namin. Kumbaga nawala ako eh. Isa ka, nawawala rin minsan. Siyempre, may karapatan din ako mawala. Nakakatulong pala ako nun sa family ko na hindi lang siya talagang pagpapasexy yung ginagawa. Work din naman talaga. Tsaka art yun eh. Art yun, oo. Art yun eh. Oo naman. Sila lang naman ang malilibog eh. Sila lang mali yung mga iniisip. Tama yan. Pero, time will tell. Anong time will tell yan? Gano'ng katagal yung time will tell na yan? Meron bang, ano yan? Ang hirap kailangan mo lang silang sampalin ng success mo. Lalo na yung mga taong talagang hindi nga, ang mga tao na yun, sila pa nga naiginabang ng time eh. Kasi nagkwento ng 2022. Hanggang ngayon, yung pa rin ang kwento. Pero mo yung side ng story, tapos umulit pa ulit ng side ng story nila. Hindi ka talaga pinapabawi. Sa mga chismosa ba, may time will tell? Time is of the essence sa mga chismosa eh. Habang mainit yung kwento, ikukwento nila yun eh. Makikisaw-saw. Oo, makikisaw-saw yan. Ano ang mga bagay na time will tell? Tingin mo. Yung ganda example mo kanina, pag mag-asawa o ano, diba? At yung maghihiwalay din kayo, time will tell. Na, hindi, nagmamahalan kami. Sige, bahala ka. Pag naghiwalay, time will tell. Pag namatay, di ba? Palimbawa, ayaw mo sumunod dyan sa health na yan. Ayaw mo itigil yan. Di ba? Time will tell. Alex, huwag kang bumili ng ganyan kamahal na relo. Hindi, time will tell. Hindi, kaya nga binili ko to, time will tell. Gago ka. Na-set up mo ako dun. Hi, I'm Joelle, and I'm back. Did you miss me? I wouldn't call this a season 2, but rather just another era with more lessons, realizations, and thoughts from all the overthinking. And it's not just gonna be me this time. We'll have special guests, other POVs, para mas marami pa tayong masagot na paano kungs ng buhay to hopefully help you find the answers you're looking for. Tara, this is Joelle's podcast, Paano Kung. Pero alam nyo, ang pinaka natutunan ko dito, yung parang itong quotation na to, you don't always have to tell your side of the story. Time will. Ang lakas pa yun ng tiwala niya. Na may maririnig. May karma, may siguro religious din to na natutulungan siya ng Panginoon na balang araw malalaman din. Malinis ang kanyang pangalan, di ba? Pero pag ganyan ang mangyayari sa'yo, talo ka lagi sa Pare, ang hirap maging lawyer. Ang lawyer mo naniniwala diyan. Pero mo lawyer mo, pagtanggol mo ako. Pero relax ka lang. you don't always have to tell your side of story. Time will. Ano, makukulong muna ako? Life sentence yung time na to eh. Oo, life sentence. Time will. Mahirap yan pagka lawyer mo nagsabi na applicable lagi. Di ba? Pagtatanggol ko sarili ko, wag mo na pagtanggol ng sarili mo. Forever ka nakakulong. Time will tell. Yan. Ang hirap yan. Ikaw, Rob. Bumubulok ka na lang sa kulungan. Rob, may naging ano ka na ba? Ikaw, sa side mo, makaibigan mo sa paligid, may mga na-time will ka na ba na parang pinagsabihan mo na, uy, kasi sa larangan ng BMX, di ba, may mga maluloko. Saka nasabi rin niya kanina, may mga binibigyan siya na advice na minsan baka hindi nakikita. May binigyan ka ba din sumusunod, tapos buntis na ngayon?
Oh. Hindi, seryoso, meron, no? O, napapatingin ka sa kasama mo. Totoo, no? Anong sinabi mong advice? Sabi ko no na tawag dito, wag mo ng boyfriend yan, No. ganyan. Kasi nga, parang wala naman mapapalayan sa buhay mo. Bubuntisin ka lang yan. Nabuntis talaga. Buntis talaga. Nanganak na? Oo, wala ka na anak. Ang pangalan para... Time will tell. Na-time will tell siya. Na-time will tell siya. May iba tayo, Rob. May mga co-star ka ba na naliligaw sa'yo? Wala. Wala. Halimbawa ito. Ikaw pa lang. Hindi. Co-star? Co-star. Ito, may tanong lang ako. Awkward ba to, Rob? Awkward ba to? Alin? Halimbawa, mag-artista tayo pareho, tapos magkasama tayo sa isang pelikula. Tapos, Magsisex tayo? may crush ako sa'yo. Alam mo, naliligaw ako sa'yo. Tapos, ito muna yung scenario to. Naliligaw ako sa'yo, pero ayaw mo sa akin. Pero magbe-bed scene tayo. Anong, paano mangyayari nun? Uy, Rob, gusto ko ito. Tapos mo, ayaw, Lex, tapos may bed scene. Nararamdaman mo, Trabaho lang. may feeling siya sa'yo. Pero, Gagawin ko trabaho yun. Professional. Sa laplapan talaga, ganun. parang nagmumog. Parang nagmumog na lister. Na-possess na, may tsura pa rin, no? Ito lang yung na-possess na may tsura. Pag ito na-possess si Rob, tapos ganun yung tsura. Hindi ako tatawag ng pare. Ako mismo ang susolve. Ako mismo magpapalabas ng masamang espiritu. Yung... Mag-aalugan yung kwarto pero iba dahilan. Diba? Gawa ko na ba ako? Ay, nagagayad na naman si Direk. Sabi, Direk, putang ina talaga si Alice. Ako na talaga. Hindi. Diba? Ako lang siguro. Palalabas yung may masamang espiritu. Pagpasok ko sa kwarto, may papalit kang Ha? prayers. Unless nga lang, pag naposes si Rob, magiging kamukha mo Israel. Tatawag ako ng talagang... Bitaw. Kumuha yung pare. Hindi kaya to. Hindi, Rob. Parang naposes si Rob. Magsasayo tayo bigla na, Alex! Duwana! Ganun boses niya. Ganun boses niya. Akin si Rob! Tapos si Rob, Tapos ganyan si ang Rob, boses. Alex, halikan mo ako! Sabi ko, sure! Napaposes na upuan. May sira to upuan na to. Sinasabi ko Napaposes yung upuan, mga kaibigan. Ayan. Malamang sa kwarto, tapos si Robin na-possess, tapos mamaya, si Robin lumalabas eh. Sabi naman, hayo mo na lang. Hindi mo ka Diyos. Siya yung gumip up. Yun na-possess. Humingi ng tulog. Hayo na, Alex, yan, demonyo siya. Ako pa yung hila. Halika dito. Ay, nako. Silip. Maayos mo ba yan, Alex? Yung napoposes si Rob. Time will tell. Hindi mo mapoposes to. Hindi. Ayaw niya sa mga possessive yata. Ayaw. Time will tell. Yan, mga kaibigan, maganda yung ending natin. May na-possess. Yan po, dalawang quotation po ang ating biligan ng meaning. Sana po maayos ang pagkaka-interpret namin. At sana po talaga na-ID kayo sa amin. Alam ko, ang iba po dyan, parang sinuzoom lang po yung cleavage ni Rob. Nasa inyo na yan. Sinayang nyo ang episode na to. Hindi namin kayo masisisi. Ultimo nga yung mga cameraman dito. May mga cellphone natin. Nakita ko. Ayoko nang sabihin, tuturo. Nakita ko Pinagyabang ka agad Harap-harapan, Rob. Sa kanila gumagano ako. Gano'n, kung ano pag-picture, ano ka agad, pakita ka agad, develop ka agad Okay, mga kaibigan, isa na lang pong episode na natapos natin ngayon. At maraming salamat. Partner, baka may po-promote ka? Of course, shows na naman po ng The Comedy Crew. Puntahan lang po thecomedygrew.com and alexcaliha.com. And syempre, ang Tamang Panahon. Meron kaming ang Tamang Panahon sa Netflix. Panoorin nyo pa rin. Nasa Netflix pa rin. Tuloy-tuloy natin. Guys, may mga podcast din ako iba. GTWM with
Mo Twister yan. And of course, may radio show ako, 6 to 9 a.m. Monday to Thursday, na nagiging podcast din. Good Times Radio with Mara Aquino, Sam O, Karil, and Mo Twister. At sumusulpot-sulpot si Senator Bam Aquino. Wow. Pero yung iba pa, may bagong Pilipino tayong dito namin, bagong Pilipino podcast namin kasama si Paulo Bidiones, Boss Toyo, at si Bel Dasa. Panoorin nyo din, maganda yung aming mga topics dyan. At of course, ang mga shows ko sa US. siguro Singapore, US and Canada. April 2 to 16. And of course, ang show natin dyan sa Canada, May 22 to June 8. Magkita-kita tayo dyan. Tuturo talaga ni Alex yung tamang panahon. Worldwide. Tuturo yan. AlexKaya.com and thecomedycrew.com. Sana Yeah. Ikaw, Rob. Yeah. Feb 28 Walker, directed by Direk Lau Fajardo sa VMX yan. Yan. Dito po sa Punchline with Alex Calleja. When they cross the line, give them the punchline. Fed the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. See you again next episode. Bye-bye! Bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.